Hello all signs, ito po yung gabay ninyo para sa month end. Kumbaga bonus gabay. Yan, start tayo kay Aries. Pero ito'y timeless kahit kailan nyo naman po ito mapanood. Knight of Pentacles, Judgment card, and Seven of Pentacles. Stagnant energy with the Knight of Pentacles. May something na mabagal dito or parang halos walang nangyayari. You could be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron something dito na hindi worth it ha. Ito yung nasisense ko rito. Sa iyong sa iyong pangalan yan, si Seven of Pentacles na baliktad. Alam mo yung parang naghihintay ka pero wala kang mahintay. Kasi nga ito hindi ko alam kung may something na aberya, stock up, hassle, stagnant energy. Oo, kasi ito kung naghihintay ka ng tawag, may delay or pwedeng hindi darating pa. Kung naghihintay ka na ba, may in-applyan ka, yun. Hindi mo marireceive pa yung naabangan mong message or call or reply. Pero nakikita ko when it comes to relationship, not today, this person doesn't want to deal with you. Not today, Aries. This person doesn't want to talk to you. Maybe he or she is avoiding you, still angry, setting boundaries, kaya pala. So, you need to focus on yourself. You need to focus on self-healing. Pero for some of you, nakikita ko naman yung iba pwedeng wala naman kayong problema. There is stability, security pagdating sa relationship ninyo. Pero yung iba dito, yun na nga, may person or ikaw na ayaw muna interaction. Pwedeng naka-block, tumidistansya, umiiwas, ayaw mo na makipag-usap, possible na hindi pa okay, galit pa. Yung iba dito, this is breakup or self-healing kasi freedom from toxic relationship, obsession or addiction. Aquarius. Aquarius, ba't ko sinasabi? Taurus, sorry naman, Taurus tayo, nagkakamali. Pasensya na po. Emperor reversed. Wheel Fortune reversed. Ace of Wands. Mukhang good news ito pagdating sa ina-applyan ninyo. Basta merong exciting, good news. Kung hindi man niya related sa work. May mag-e-end na cycle. Yung nakikita ko. Pero nakikita ko makakapagsimula uli Pwedeng yung iba, hindi ito yung ine-expect mo na So, specific sa career, sa trabaho, ina-applyan mo. Pwedeng hindi talaga siya yung dream na position na ina-applyan mo, pero pwede na rin, yung nakikita ko. Siguro hindi pa talaga, baka iba, if you're expecting promotion, baka hindi pa talaga ito yung big break mo o yung tamang timing para sa promotion. Kasi nakikita ko Wheel of Fortune mo baliktad pa
Or kung meron mang mga changes, improvement dito, pwedeng hindi ganun ka spectacular or hindi ganun sa inaasahan mo, hindi ganun ka big time, hindi ganun ka buenas. No? Pero at least meron, nakikita ko may opportunity. Or yan, nakakapag-start ka na at least with the Ace of Wands. This is an indication of pregnancy para sa iba sa inyo. For those who are trying na makabuo. At kung wala kang plano, at least aware ka. Sa love life mo, yung iba dito single, yung iba dito healing from a broken heart. Breakup. Ang nakikita ko dito, kung mawala ng pag-asa, sabi dito, keep a positive mindset. And manifest mo kung ano yung gusto mo mangyari. Kasi meron kang mamimit, ayan, no? Sabi ko nga, may beginning with the Ace of Wands. Para sa iba sa inyo, it's start of a new career. A new chapter with the Wheel of Fortune mo. O, new chapter in career or romance. Kasi sabi ko nga, may mamimit ka dito. Connection na magi-start sa friendship. And eventually, pwedeng maging potential na romantic. Ayan. May mamimit ka, may makakausap ka. No? Pagdating sa signs, pwedeng may Aries, Leo, or Sagittarius, or Capricorn. Gemini. Gemini, ito na yung gabay mo, katapusan, or bonus reading para sa katapusan ng month na ito. Pero timeless reading to, kahit kailan mo naman ito mapanood. Okay, pwedeng may air signs dito, Gemini, Libra, Aquarius, pwede rin namang may fire, Aries, Leo, Sagittarius, or Virgo. Oh, wow, may abundance din paparating sa'yo, ang ganda. So, ang nakikita ko is a rebuilding ng relationship, connection. Oo, nakikita ko dito may parang mabubuo uli or possible na maremedyohan pa, maayos pa yung connection na yan. Yung iba dito pwedeng engagement ring, commitment, ayan. Naku, ito ay pang eternity na daw. Pang matagalan na. Pang seryosohan na kasi engagement ring na yan. Kumbaga, ikinocommit na talaga yung sarili fully sa iyo nitong person na to or ikaw or pareho kayo. Merong magagandang bagay na nagmamanifest na dito sa abundance card mo, whether sa romantic ito or hindi, ha. Ayan, no? Andyan yung nandyan yung feeling ng gratitude, nandyan yung bliss pagdating sa relationship, overall, sa buhay mo. Yung iba dito, pwedeng mamimit nyo pa lang ito, yung forever ninyo, yung person na, alam mo na, yung potential na maging asawa ninyo. Pero yung iba dito, ine-enjoy nyo pa lang yung moment, no? Parang no pressure pa, pwedeng iba friendship pa lang, pero eventually nakita ko madedevelop din ito into something na malalim. Something na pang long term. Pwedeng iba na sa talking stage pa lang kayo, dating, yung kape-kape. Wow. So, nakikita ko, the search is over. Yun na na-feel ko sa hermit mo. Kako ano man itong matagal mo nang hinahanap, Gemini, malapit mo nang matagpuan yan. Whether, related sa romantic yan or hindi. Nakikita ko rin na ang dami mo naging struggles, pero hindi ka sumuko. Siguro yun yung pinaka-reward mo. Kasi nag-persevere ka despite the challenges, despite ang daming kontrabidang tao, kontrabidang pangyayari, mga circumstances, no? Doon yung hindi ka talagang inilaban mo, hindi ka sumuko, naging persistent ka dyan. And then nakikita ko, eventually makahanap mo na yan with the hermit. Kung ano may hinahanap mo na yan. No? So, yan yung mga na-pick up ko energies. Cancer. Ito na yung bonus reading mo para sa katapusan ng month. Gabay mo. No?
Pero timeless reading to kahit kailan mo pa ito mapanood, kahit lumipas pa ang maraming panahon. Mga interesado sa private reading ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description dyan. Wow, nakikita ko success for you with the 6 of Wands. By the way, mga signs na meron dito, pwedeng may fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, or water na kapareho mo, Cancer, Scorpio, Pisces. So, nakikita ko, this is you na magiging victorious ka with the 6 of Wands. Panalo, wagi. Ano ba yung bagay na yan? Parang good news eh. Parang, proud ka sa sarili mo, masaya ka, na-survive mo to, may na-accomplish ka. Nagawa mo siya successfully. Or maybe ito yung sign na unti-unti ka na nilang napapansin. So, ibig sabihin, ano naman yung mga effort na ginawa mo, na, alam mo yun, hindi naman nabaliwala, no? Ito ay pagiging nasa spotlight, kasi si 6 of Wands yan. Ibig sabihin, famous ka ngayon, mabango ka, all eyes on you. Pwedeng iba dito may disharmony ha, pagdating sa family members, or mga kamag-anak, or sa bahay, pwedeng may problema. Hindi ko alam, pero parang may something na, hindi okay. Good news with the Page of Wands. Good or exciting news paparating sa'yo. O baka ito na yung iniintay mong, reply, or impormasyon, kung ano man ito, basta merong good news. Sa love life mo naman, ay dumadaan kayo sa may period kayo pinagdadaanan dito na parang nag-e-evolve yung connection ninyo. So, pwedeng mga pagbabago yan, or malaking pagbabago. Pero parang nagle-level up kasi butterfly yan eh. So, pwedeng iba sa inyo, na kayo, yung to the next level yung relationship ninyo, o mas lumalalim, sabihin na natin, or nag-improve na, gumanda na yung takbo ng relationship, o mas okay ngayon, yung mga ganun. Or mas, paano ba? Or pwedeng meron kayong pinagdadaanan na na pagsubok. Pero masusurpass ninyo yan. Kasi butterfly card yan. Para sa akin, positive yan. So, it's worth taking a chance or risk. Sabi nung hand of cards dito. Pwedeng yung iba dito, pwedeng mabibigyan kayo ng options, no? Pwedeng hindi lang isang person siguro yung involved sa inyo or papasok sa buhay ninyo. O yung iba dito, magbubulag-bulagan kayo, magta-try kayo with this person. Hindi ko nga lang alam kung bagong person to o dati na. Okay, yung iba dito, sinasabi codependent relationship. Pwedeng merong energy dito ng controlling, pagiging possessive, seloso-selosa. Ayan. Or an energy ng obsess sa'yo. Either way, ikaw obsessed o siya. Hindi ko alam, bahala na kayo dyan. Leo, tingnan natin gabay mo para sa katapusan, month-end reading or bonus reading mo. Pero timeless to, kahit kailan mo naman mapanood to, Leo, hindi mag-expire. Yung mga interesado sa private reading ko, tingnan nyo na yung mga nakasulat sa description. Babala, mag-ingat sa mga nag-a-add friend, may message, hindi ako yon. Yun yung mga impostor na gumagaya sa page ko. Okay, may Pisces energy, pwedeng may Taurus. Taurus, Virgo, or Capricorn.
Love life mo, uy, may separation card. Alam mo, lilitaw na talaga yung totoo dito. Merong secret, Leo. Big time revelation ito with the moon card, high priestess, saka the sword and rose. Related sa related din sa love life mo. Ayan yung mga naghahanap ng clarity, closure, truth, or revelation, maliwanag yan dito sa tatlong cards na ito, marireveal na yan. Masisiwalat, ano man tong nakatago dito sa dalawang card na to. At saka merong pagle-let go with the Four of Pentacles. O paggasto, sabihin na natin, yung tinatabi-tabi mong pera, yung iniipon-ipon mo na yan na ayaw mong galawin. Pwede mabasag na yan. Baka may paggamitan. Pagkailanganan, This is not the time to hold on, Leo. Kung ano man yung bagay na yan, nakikita ko, isusurrender mo na, i-release mo na yan. Pera man yan, or etc. Pwedeng yun na nga, sabi ko nga, may breakup, cool-off, separation. Or yung tipong dadaan kayo sa sitwasyon ng person mo na magkakalabuan kayo. O parang ano ba tawag dito? Yung time out energy muna. Tapos nun, pwedeng hindi ganun ka-sure kung babalikan pa ba or whatever. No? Pero parang ending din ang pupuntahan eh. Una, labuan muna eh. Tapos magkakaroon ka na wake-up call, clarity, revelation, and then dun nalilitaw yung breakup, separation. So, eventually, nakikita ko dito, abandonment, or puputulin na rin. Ending, no? Meron something na dapat na talagang i-end or i-cut off. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung bonus reading mo. Reading mo para sa month end. Pero kahit lumipas yung mga binanggit ko na yan, timeless reading naman to. Kahit kailan makarating sa ito. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description. Mag-iingat sa mga gumagaya sa akin. Tandaan, hindi ako magme-message sa inyo. Basta may nag-message sa inyo, hindi ako yun. Forever, promise. Yun yung mga fake na gumagaya sa akin. 3 of Cups, 6 of Wands. So, pwede may water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. O, pwedeng may fire, Aries, Leo, Sagittarius. May kaugnayan man yan dito sa present situation mo or sa paparating pa lang. Or pwede rin namang wala. Binanggit ko lang, FYI. Meron ditong pagbabalikan or ewan ko, something na pwedeng rekindling or a connection na madidevelop from friendship to romantic. Pwede rin namang balikan. May babalik. Ang lakas ng energy ng babalik. So, ayan specific. Pwedeng karmic to. Pwedeng karmic relationship siya. So, dito, sa love life, meron ditong nagpapakiramdaman kung ano yung ginagawa nung isa, ginagawa din nung isa. Kung ano yung binabato, yun lang din. Parang nagtitiisan, nagpapairamdaman. Or meron kayong karmic relationship na kung ano yung mga past traumas ninyo, pwedeng parehong-pareho kayo nitong person na to na pinagdaanan or nung history or yung mga issues. No? Parang may ganun eh. Mirror nyo yung isa't isa eh. May party celebration na paparating with the 3 of Cups. Hindi ko alam kung ano to. Sa something to celebrate or baka banding-banding lang naman niya. May birthday or kahit walang birthday, walang occasion. Napagkasunduan lang, naisipan lang na makita, or na pwede naman nataunlan din. Andyan yung mga, ewan ko kung sino tong mga tropa mo, close sa'yo, o pwede rin namang family yan. Basta may mga dito, socializing.
Oo, dito, pwedeng may na-meet ka rito sa party na yan, sa social event na yan. And sabi ko nga, yun yung possible na ano, madedevelop, no, into something, una, friendship, tapos naging romantic, no. Pero meron kayong success dito with the Six of Wands, or award, reward, merit, ano man itong marireceive mo, o ito ay pagiging, ano, glow up. Sabihin na natin, may glow up para sa inyo. Pwede sa career nyo yan, no? Parang yung iba sa inyo dito nakaka-attract kayo ng ano, attention. Famous kayo, or ewan ko, pwedeng sa romantic, pwede rin namang hindi. O pwede sa social media. Hindi ko alam, ha? Anong content, ano, creator ba kayo? O ano man, vlogger, TikToker, YouTuber, basta. So, yung iba sa inyo dito, mas masaya kayo ngayon, or mas nagpo-focus kayo sa sarili ninyo, self-love, or self-care, or mas wise na kayo, mas mapili na kayo sa mga nakikilala ninyong mga jowa, ano. So, ayan, yung nakuha ko, Virgo. Libra. Month-end reading mo, Libra, or bonus reading. Pero timeless reading din naman to kahit kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, tignan mo yung mga nakasulat sa screen or description. Tandaan mo, Libra, maraming fake na gumagaya sa akin. Hindi ako magme-message sa'yo forever. Basta pag may nag-message sa inyo na God friend, hindi po ako yon. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Ewan ko na lang. Pagod na mag-explain. Explain. Alam nyo naman, marami naman talagang mga scammer, gaya-gaya. Kaya, Diyos ko, alam nyo na yan. Nakakapagod mag-explain, di ba? Pwedeng may Sagittarius energy or kapareho mong air sign or earth sign dito, Libra. Sorry naman, Libra, pero parang may sitwasyon dito na hindi mareresolve eh. Oo. Nakikita ko yung Ace of Swords. Pwedeng iba hindi kayo makahanap ng remedyo, solution dyan sa problem ninyo. Meron ditong connection, relationship na magulo. Or kung merong pinagbabati dito, nakikita ko na hindi pa rin magkakaayos, magkakabati. Kung nag-expect kayo na magkakaroon na kayo ng katiwasayan, katahimikan, mukhang hindi pa sa ngayon. May mga bagay pa talagang kailangang ayusin dito, yun lang yung Libra. Kumbaga, hindi pa tapos yung problema. Oo. Especially sa pera, nakikita ko yung iba dito. Siguro hindi ba masosolve yan kung ano man yung problema ninyo sa pera na yan. Ano nakikita ko nga, parang palabas yung pera dito instead na papasok. May energy din dito ng ano, yung hayaan mo na yan, Libra. Huwag ka na masyado mag-hold on dito sa bagay na to, tao na to, sitwasyon na to. Oo, siguro it's about time na bitiwan mo na yan. Yan lang siguro ibig sabihin yan. Minsan may mga bagay na the more na kinikip natin, nag-hold on tayo doon, lalo tayong nawi-weigh down eh. Lalo tayong nalileche, alam mo yun. So, minsan, para gumaan yung kalooban mo with the temperance card, baliktad eh. Siguro makakatulong kung ano, surrender mo na yan, paubaya mo na, let go mo na. Ano man yung tinutukoy dito, ano? Baka yun yung solution sa problema mo, malay mo. The more na kinikip mo yan, nag-hold on ka dyan, nagiging obsessive ka dyan, the more na bumibigat, lalong wala kang peace of mind. Yun lang siguro yun. Interpretation ko dyan. So, yung iba dito na mga Libra, nakikita ko nangangamoy breakup, separation. Or pwedeng namimiss mo tong tao na to or namimiss ka niya.
Oo, pwedeng love ka pa rin niya. Hindi ko alam, iba dito, pwedeng naghiwalay na kayo o hiniwalayan mo na to, pero love ka pa rin niya. Itong person na to, unconditional love daw, talaga. Yung nararamdaman nito sa'yo. Iniisip ka niya, ayan. At, pero parang walang kasiguraduhan ng future ninyo nitong tao na to eh. Pero ikaw pa rin talaga ang laman ng puso at isip nito at unconditional ang nararamdaman niyang pagmamahal sa'yo. Ayan no, hanggang ngayon, tinitignan niya pa rin yung mga photos mo. So sabihin na natin, pwedeng, hindi ko masabi kung obsessed siya sa'yo o talaga lakas tama lang talaga siya, hindi kanya makalimutan, ganun siya. Nagno-nostalgia siya eh. O, pwedeng energy mo to, energy niya ha. O, ayan. Basta, kung sino man tong tao na to na nakakaranas ng mga energies na yan, for sure, love na love. Love na love ka niya or love na love mo siya. Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Bonus reading mo or month-end reading mo. Ay, mga dapat malaman. Pero timeless reading to, Scorpio, kahit kailan mo naman mapanood to. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo nila yung mga nakasulat sa screen or sa description. Take note. Pag merong nag-God friend sa'yo, nag-message, hindi ako yon. Never kong gagawin. Never kong ginawa at never kong gagawin. Okay? Marami kasing gumagaya po sa page ko. Kaya dapat, aware kayo sa mga ganyan. Basta hindi ako yun. Basta may nag-message sa inyo, nag-add friend, hindi ako yun. Seduction. Okay, pwede may water signs. May kaugnayan man itong mga signs na babanggitin ko or wala dito sa present situation mo or sa future mo. Pwede may Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede, Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Nalbubulol na ako. Pero malakas yung energy ni Cancer. Spices. Gutom na yata ako, Scorpio. Merong dito. Uy, may bagong chapter. Scorpio, to? O, pwedeng bagong adventure, experience para sa'yo. Hindi ko alam kung basta nakikita ko rito na may bagong adventure experience. With the full card. O, new chapter. Nakikita ko, energy na nag-aalangan with the Chariot card kung itutuloy ba to or hindi. So, parang nasi-sense ko walang kasiguraduhan kung matutuloy ba or hindi. Pwedeng pagta-travel yan, paglipat, or ano man to. Basta meron something new territory, nakasang energy ng ganun. Kasi the full card, parang meron kang something na ine-explore dito. Pwedeng wala kang kapang-alam dun sa bagay na yun, sa lugar na yun, sa papasukin mo. Pero optimistic ka, positive ka willing kang willing kang mag-take ng risk. Yun naman yung ina-admire ko dito sa full card. Basta expect mo na may mga bago kang new surroundings, new people, new experience. Okay, so yun lang pagdating sa pagta-travel or ano man ito, parang mayroon something dito na hindi na magtutuloy or unsure kung matutuloy pa. Or pwedeng magba-back out na energy. Nagbago isip, nagbago desisyon, or pwedeng nag-iba ng direction. Pwede rin naman. Oo. Pwede naman hindi total abandonment yan Parang pwedeng, noong una iniisip mo ito yung direction na pupuntahan mo, pero parang nag-backwards or nag-iba. Pwedeng ganon. Kasi ito parang iba rin to. Pwedeng iba sa inyo, hindi kayo masasatisfy with the 9 of Cups kung ano man ito. Or feeling ninyo, hindi nyo pa nakuha lahat. May something na kulang. Sa love life mo, merong umaaligid dito na tukso. Layuan mo.
May nagpo-flirt na energy or pwedeng, may magpapahaging dito, gustong i-date, lumalandi. Pero pwede rin may higad, may temptation, or third party na problem, or interference. Parang may namumuong, attraction. Kaya lang pwedeng may pwedeng tatlo kayo dito kasi nga may third party. Hindi ko alam kung ikaw yung malalagay sa third party or whatever. Pwede rin daw karmic relationship. Okay. Alam mo to, short time. Yun na napipil ko. Base dito sa dalawang cards mo na oo, parang nag-i-enjoy lang to. May self-indulgence. This is something na, hindi seryoso, or alam mo, lakati-kati lang, or L lang, L-I-B-O-G lang, parang ganun eh. Or one night stand, hook up, yun napipil ko. Kasi kung meron mang mangyari dito, maiksi lang yung ninyo, baka 3 araw o 1 linggong pag-ibig lang ito, dear. Basta, may something fleeting. Mababaw to. Mababaw kung ako tatanungin. So, this is something na ewan ko sa'yo. Bahala ka na. Pero, yan, decision mo yan. Relationship mo yan. Okay? So, iba dito, bakit ganon? Kasi pwedeng yung iba dito kaka-break up pa lang, hindi pa matagal, pero parang nakikiconnect na sa iba. May ganong energy dito. So, instead na mag-focus na lang muna sa healing sa sarili, pwedeng umaalembong na kagad, may higad na agad, nakikipag-hook up na agad. Yung mga ganon. So, yan yung mga na-pick up ko. Napagpaliktad ko pala yan. Sagittarius. Month end reading mo, bonus reading, yung gabay, mga mensahe. Pero kahit lumipas yung mga binanggit ko na timing na yun, valid pa rin tong reading na to kasi lahat ng readings ko dito sa Sagittarius ay timeless. At kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo yung mga nakasulat sa screen or sa description. Tandaan, hindi ako mag-add friend, magme-message sa inyo, ever, forever. Pag may ganun, hindi ako yon. Paulit-ulit ko sinasabi. Doon sa mga makukulit na nagtatanong sa akin, Madam, ikaw ba to? Sinabi ko na nga, hindi ako yun. Sinabi ko na nga, hindi ako magbe-message Diba? Ano ba gusto nyo? Espanyol, Ingles, Pranses. Hindi ako marunong ng Pranses. Or German. So, merong Leo energy dito. May energy ng Cancer, Scorpio, Pisces. Ay, may tatamaan ni Cupid. May mai-in-love. May nagkagusto na. O possible na paparating na jowa to o person sa buhay mo. Meron daw ditong surprise invitation, meeting, meet-up. Pero pwedeng yung iba sa inyo mag-hesitate kayo or mag-hesitate itong person na to. Parang may biglang tatakbo rito, runner. Or someone na, pwede may ma-meet ka, pero parang pagdating sa mga, alam mo na, yung mga matatali, malalim na commitment, baka ayaw nito. Kumbaga, hindi ito yung person na, mag-going steady or magpipirmi. Wala pang plan mag-settle down. Yan. Pwedeng ganun. Meron siyang fear ng ng commitment or intimacy. So energy either yon or pwedeng talagang may taong tumatakas na rito, tumatakbo na. Umeeskapo. Ayan, takbuhin, no? So ayan, nakikita ko yung iba dito pwedeng nagsisimula pa lang or magsisimula. Yung connection, yung attraction ninyo. Kasi ayan yung talking
interesado siya sa'yo, usap-usap kayo, excite kayo sa chat, ayan, text, call, email, hovering, and potential na mahulog siya sa'yo, ma-develop with the Cupid's arrow. Energy ng marupok with the strength card, baliktad. Energy ng bibigay any moment. Energy ng nawawalan ng lakas ng loob, pag-asa. Or control sa sarili. Kasi yun yan, madalas eh. Kapag nakatayo kasi si strength card, alam mo yun, kaya mong kontrolin yung mga urges mo. Pero pag baliktad, the opposite. Pwedeng may mawawalan ng ano dito, malulus yung temper, or whatever, ano man yung mawawalan ng control eh. Control over emotions, so I guess, parang emotions. Kasi andito yung King and Queen of Cups. Wow, divine counterpart ito. Si King and Queen of Cups. So, kung meron ng tao sa buhay mo sa ngayon, it could be si Leo or si water sign. Pwedeng siya talaga yung divine counterpart mo eh. Or soulmate mo, kung sabihin na natin, or compatible mo, o siya talaga yung para sa'yo. Kaya lang kasi, hindi ko lang alam kung may magiging marupok dito or parang pwedeng nagiging emotionally unstable, or pwedeng merong nagiging immature dito, or someone na dependent. Meron ditong nag-hold ng feelings or hindi sinasabi yung nararamdaman niya. Ayan. Basta nakikita ko, this is something special kasi may feelings to kung ako tatanungin. Kung wala, dinadoubt mo to. Pwedeng love ka niya talaga or pareho niyo mahal isa't isa. Kaya lang meron ditong hindi niya ewan ko kung hindi niya ma-express yung nararamdaman niya, or meron siyang kinikim-kim sa may ganun. Kasi parang strength card reversed. Baka may mga hinanakit sama ng loob na tinatago. Okay? Romantic man yan, hindi, ha? Or ikaw man yun. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito na yung gabay mo for month end or bonus reading mo. Pero kahit tumipas yung timing na binanggit ko, valid pa rin itong reading na to since lahat naman po ng readings ko dito ay timeless. Kung interesado po kayo sa private reading ko, tingnan nyo na lang po yung mga nakasulat sa screen or sa description. Tandaan, pag may nag-message sa inyo, hindi po ako yun. Pag may nag-add friend sa inyo, hindi po ako yun. Period. Yun yung mga fake na gumagaya sa akin. Huwag kayong magpa-uto doon. Okay, pwede may water sign dito. Cancer, Scorpio, Pisces, or kapareho mong earth sign or fire sign. Wow, so nakikita ko good news when it comes to applications, sa trabaho, sa travel, sa communication. Nakikita ko na mabilis yung progress. Basta meron something dito, mabilis na, soon na, asap na. Yung nakikita ko, maglaland ka doon sa gusto mong ma-hit na target. Quota man yan, goal, position na ina-applyan mo, whatever, or destination, kasi may related sa dito, travel eh. So, yan, makakarating ka doon, mahihit mo yung target na yun. Yung iba sa inyo, moving forward na, advancement with the 5 of Cups reversed. So, nakikita ko, yung iba matutuloy na yung travel, paglipat ng job, trabaho, job location, or partnership, hindi ko alam ha. Good news talaga, ayan page.
Andyan yung potential mo to earn money or sideline, bonus, no? Or business related, career related, maganda. Andyan yung good news. Nandyan yung mayroon kang prospects, bagong experience. Panibagong mga ano ba tawag dito? Karagdagan eh. Yan yung word na nafe-feel ko eh. So, ibig sabihin, meron kang main source ng income mo, pero parang meron ka pang potential to earn more or makapag-explore sa ibang lugar o sa ibang pamamaraan, no? Doon yung opportunity mo with the Page of Pentacles. Some of you will, upgrade yung skills ninyo o experience ninyo. No? Pagle-level up, advancement ito. More on nakikita ko, tamang-tama yung feel ko rito. Yung iba dito meron kayong siguro may loss or masa-sacrifice kayo, pero may mawala man sa inyo, nakikita ko merong enough para maka-bounce back kayo with the 5 of Cups ninyo. Kumbaga, hindi lahat nawala, hindi lahat nasayang. Okay? So, ibig sabihin, may pag-asa, meron ka pang opportunity. When it comes to love life, andyan yung dating. Wow! May stalker energy dito. Someone na nag-i-spy, nag-i-stalk sa'yo. Or sa inyo magjowa, hindi ko alam. O pwedeng iba dito. Nakakaranas kayo ng panggagaslight. O, ginagaslight ka nitong person na to. Pwedeng hindi ka nabibigyan ng attention yung iba dito or na neglect kayo, or na hindi kayo na-appreciate. Pwedeng may ganun or pwedeng vice versa, kayo yung hindi nakaka-appreciate dito. Bahala na kayo ha, hindi naman po ako psychic at hindi ko alam yung mga love story ninyo. Yung iba dito, mas better off na lang na mag-isa kayo, mag-focus na lang kayo sa sarili ninyo kaysa sa tao na hindi naman kayo na-appreciate or hindi naman kayo nabibigyan ng time. Pero yung iba, pwedeng may mamimit kayong bago. Ayan. Or pwedeng, mamimit nyo sa dating site or online, chat, whatever. No, yayayain kayo, baga-eyeball kayo, may pagpaplano ng pagtatagpo, pagkikita, pagdidate. Yan. Aquarius, yan, Sun, Moon, Rising, Venus, signs, cross watchers. Ito yung bonus reading mo, month-end reading mo, pero kahit lumipas yung timing na binanggit ko, valid pa rin yung reading na to. Kasi lahat ng readings ko dito, Aquarius, ay timeless, FYI. Interesado ka sa private reading ko, tingnan mo nila yung mga nakasulat sa screen, sa description. Take note. Pag merong nag-message sa inyo, hindi ako yon, never ako yon. Hindi ko rin kayo i-add friend. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Yun yung mga gumagaya sa akin, mga fake, mga impostor. Ha? Pwedeng may air signs na kapareho mo dito sa situation or sa future situation. Pwede rin may water. Expect mo na yung mga delay, Aquarius, kasi meron kang hangman. Or, pag-isipan mo munang mabuti. Take time, huwag kang magmamadali. O baka gusto mo i-put on hold mo muna to bago mo ibigyan ng go. Basta merong something dito sa hangman na nararamdaman ko na pagpaliban mo muna
tignan mo munang mabuti, pag-isipan mo munang mabuti. Kasi baka meron kang something dito, baka magbago pa isip, or meron kang something na ma-realize dito, no? So, yun lang yung nakikita ko. Pero pwedeng iba sa inyo, hassle to delay, postponement, no? Something na natenga, naiwan, nabitin, naiwan sa ere. Kung meron, parang may nakaputon hold talaga yan, no? You have the Eight of Swords, tapos Hangman. Pero eventually, nakikita ko, magkakaroon na rin ng movement dito kung meron man na-stuck dito. Kung nagkaroon man ng stagnant or stuck up energy, nakikita ko, mabe-break free ka din eh. Dito nakatali, ito nakatali, dalawang energy mo na nakatali. Siguro at first, kahit gustuin mo, baliwala lang kasi wala ka naman talaga magagawa. So siguro hintayin mo na lang, palipasin mo. Yun yung idea ni Hangman. Observe ka na lang muna, no? Wala kang magagawa kundi panoorin na lang kasi nakatali ka, pero eventually makakaalis ka rin dyan. Kung mag-alala, Aquarius, makaka-break free ka rin dyan sa sitwasyon na yan. Ayan, no? You are finally accepting, moving on with the Five of Cups. May mga bagay lang talaga siguro kailangan mong pagdaanan at wala kang magagawa doon eh. Kundi ipaubaya mo na lang, sacrifice mo na lang. Pero eventually makakalaya ka rin kasi yun na may indication nito. At saka ito rin. Kung nagkaroon ka man ng mga emotional attachments dyan or whatever, kung hindi man emotional yan, matatanggap at matatanggap mo rin yan, yung disappointment na yan sa Five of Cups. Eventually, makaka-move forward ka rin. Sa love life mo, ayan, meron na nga dito codependent, obsession, addiction. Whether ikaw to yung person, may matinding obsession, attachment sa'yo, or vice versa kung ikaw yun. At tinutukoy dito, pwedeng karmic relationship na naman ito. Ang daming karmic relationship. Pero basta nakikita ko rito ile-let go. May pagle-let go. So, hindi ko alam kung nangangahulugan nito. Nag-break na ba kayo? Magbe-break pa lang kayo? Basta, nakikita ko parang bibitiwan din ito eventually. Yun din naman yung indication dito sa tatlong cards dito sa taas. Kung hindi man ito about love life, yung iba sa inyo sa career o hindi ko alam kung anong aspeto na nag-resonate sa inyo yan, bahala na kayo. Pero sa love life mo lumilitaw din yung pagle-let go eh. So, merong attachment na matindi, addiction, obsession, pero eventually ili-let go din. Kailangan i-let go. Meron ditong hindi niya sinasabi ano yung plano niya. May strategy, hand of cards, or pwedeng tinatago niya. May mga moves to eh, may mga pinaplano na to, strategy. Pero hindi niya pa, basta meron something dito na hindi niya pinapakita or sinasabi ano yung mga next moves niya. Or pwedeng itong hand of cards na ito is gambling, like pwedeng ano. So ayun, sorry naman naputol, Aquarius, dito tayo sa hand of cards, no. So gambling, pwedeng ano, willing na mag-take ng risk. Ayan. Hindi ko alam kung sino yung mag-take ng risk sa inyo. Ikaw ba o siya? Okay? So, yan yung mga nasagap kong energies sa month-end reading mo. Lipat na tayo kay Pisces. Last but not least. Pisces, ito na yung gabay mo. Bonus reading or month-end reading. Or kung kailan mo mapanood to, total timeless reading naman lahat na reading ko dito kahit kailan mo pa mapanood yan. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na yung mga nakalagay sa screen, sa description. Take note ha. Hindi ako magme-message, mag-add friend sa inyo. Pag merong ganun, hindi ako yun. Nag-iisa lang yung Purple Teen Official FB page. Tignan nyo, 97k followers. Malapit na mag-98. Tsaka meron ako 19 recommendation review. Yun yung pagkakaiba. Tsaka hindi ako nag-add friend kasi page to. Hindi ako nagme-message, hindi ako nag-add friend.
Hierophant is Taurus energy. Whether may kaugnayan sa itong mga signs na babanggitin ko or ano ha, wala. Pwedeng wala. Kaugnayan sa present or future mo. So, pwedeng may Taurus, pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius. Mukhang marami kang isipin or maraming paparating na isipin para sa'yo, Pisces. No, nakikita ko dito. Sleepless nights, kung meron ka mang mga ipinagpupuyat, dahilan para ikaw ay walang peace of mind, walang tulog, walang katahimikan, yung mga gumugulo sa isip, no? Stress, worry, anxiety, fears, negative, ito yun eh. Hindi pa matatapos tong mga torture na to. Yun yun na nafe-feel ko dito sa dalawang cards mo na to. Okay? And you have a tendency na mawala na naman sa mawala sa kaayusan. Baliktad yung Hierophant mo. May mga tao dito walang pinagkatandaan. Hindi ko alam kung ikaw to o yung person na nakaka-deal mo. Or mga person na lumalabag. Mga tao, o kung ikaw yan, o mga tao na lumalabag doon sa mga kautusan, sa tradisyon, sa religion, sa mga rules. Gumagawa ng mga mali. Hindi dapat. O rin nga, yung binabanggit ko kanina, walang pinagkatandaan. Ibig sabihin, hindi matutututo ng leksyon or nawawalan ng guidance. Nalilihis ba ng landas? Alam mo yun. May tendency na maging unconventional or rebellious. Or yung mga tao na hindi traditional, hindi conservative, hindi traditional, or walang religion, walang sinusunod eh. Walang higher guidance eh. Ito yung mga taong basta, mahirap na magsalita or mag-explain. Or it could be na itong reversed Hierophant mo is may kinalaman sa advice. Hindi nakikinig sa payo, hindi nakikinig sa elders, dinidisregard yung mga elders. Pwedeng unsolicited advice. Basta may mga pain in the ass dito, mga paghihirap, suffering, di pa tapos. Di pa tapos to. Yun lang yung nakikita ko. Magko-continue pa. No? Siguro hindi pa, kung hinihintay mo, ina-expect mo na magiging maayos yan, mag-i-improve, mukhang hindi pa ngayon. Oh, hindi lang natin masabi kung sa next month, pero ayoko magbigay kasi ng mga prediction na ganyan. And when it comes to your love life naman, may talking dito, pwedeng mga importanteng usapan to, or may gustong mag-reach out, may gustong makipag-usap. Interesado, yan. O vice versa, energy mo yan, energy niya, kung sino man yung interesado sa inyo, bahala ka na, hindi ako psychic, hindi ko alam yung love story mo. Basta, meron ditong conversation, communication, text, call, email, naghihintay ng paramdam, naghihintay ng communication, gustong makipag-usap, mag-reach out, interesado. May mga options dito, pwedeng hindi lang isang tao, dalawang tao involved dito sa connection nyo, may kiso na rin dito. Meron ditong may options, whether ikaw yan o siya, either ikaw yung ginawa mo siyang option o ikaw yung ginagawa niya option, no? Meron talagang something unconventional, no? Kita mo, Hierophant reversed, kiso na rin unconventional. Wala sa tama to, wala sa lugar, yun lang yung masasabi ko rito. Sa love life mo at saka dito, no? Merong narcissist dito, one-sided na relationship na sinasabi. O may one night stand din, hindi ko alam kung interesado ka ba sa one night stand or doon papunta itong connection mo. Pag sinabi nating one-sided, hindi ko alam kung sino sa inyo yung diyan, yung villain dito.
Kasi one-sided eh. Ibig sabihin, yung isa hindi nagre-reciprocate. No? Ayan. So, ito yung mga na-pick up ko energies para sa'yo, Pisces. And all signs. Maraming salamat sa pagtambay dito sa page channel ko para manood ng readings ko. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng suporta ninyo. Bago man po kayo dito or matagal na, para sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin itong ating reading. Malaking tulong po yan sa growth ng aking page or channel or makarating yung reading sa iba. Pwede rin po kayo mag-leave ng comment ninyo kung gusto niyo, as long as hindi naman negative yung mga comment ninyo dyan. Private readings, tignan nyo na lang yung mga details na sinabi ko, ha? Ingat, ingat, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.